paano ko napadpad sa K-pop? Kung hindi naman talaga ako avid listener ng K-pop, paano ko na influence makinig ng K-pop? Hindi dahil sa sister ko, surprisingly, at hindi rin dahil sa mga pinsan ko, surprisingly. It's because of late night YouTube noise background. May ganun ba? Ganun ba yung term nun? YouTube noise background. So, kapag nag-work kasi ako, or kapag may ginagawa ako sa gabi, tina-turn on ko yung YouTube or Twitch. Yan. Hindi na kasi ako masyado nagsistream. So, nagsusupport na lang ako sa mga kapwa streamers ko. Minsan sila yung background noise ko when I work. Kapag wala namang live sa kanila, nanonood ako ng YouTube. How do nag-start? So from Twitch, supporting friends, listening to, they know naman I'm listening to their stream. Tapos pag hindi sila live, doon ako nag-YouTube. Ngayon kapag nag-YouTube ako, minsan namimili ako ng mga videos na papanoorin ko. Minsan hindi. Parang kusa na lang napapalitan yung video based on recommended videos or next videos, ganon. Tapos, just so happens na may pinapanood akong Running Man video. Nag-start doon Running Man video. If you guys are familiar with the show Running Man sa Korea, yon. So, yun yung pinapanood ko kasi nakakatawa siya. So, parang feel good lang, pampaalive, nanood ng comedy. Yan, yung genre comedy. Tapos, from Running Man, tapos dire-diretso na nagpe-play siya, napadpad ako sa Knowing Brothers. Or, hindi ko alam kung anong pangalan nila. Ask Us Anything? Or, ano tawag ito? Men on a Mission. Parang ang dami niyang names pero sa YouTube kasi ang pangalan niya, Knowing Brothers. So doon sa isang Knowing Brothers na episode, so marami na nag-play na Knowing Brothers episode. Pero may isang episode doon na nag-stick sa akin na parang tawang-tawa talaga ako. Episode siya ng 2 p.m. Episode siya ng 2 p.m. So, parang sabi ko, si ano to? Yung nakita ko si Taekyon. Sabi ko, eto si yung nasa Vicenzo. So, parang familiar lang. Familiar yung face. Sabi ko, si Taekyon. Tapos, yung isa naman si Nikon, nakilala ko siya sa TLC. May isang episode ng TLC na parang meron siyang meron siyang nire-review na food or something sa Singapore or Thailand, parang ganon. So parang sabi ko, boy band pala siya, 2 p.m. Tapos parang tawang-tawa ako doon. Tapos parang lagi ko siyang inuulit kasi parang naririnig ko lang siya sa background hanggang sa binabasa ko na yung subtitles, ganun. So habang binabasa ko yung subtitles, parang natatawa ako kay Hichul. Ayun, so mula kay Hichul, nabanggit si Yesong na victim daw ni Hodong and whatever. So parang yung mga nila, kwento-kwento nilang ganyan. Tapos hanggang sa na-curious ako. Sabi ng sister ko, may boy band yan si Hichul. Sabi ko, ha? Tapos yun na. Tapos parang sinearch ko na. Sabi ko, Super Junior siya. So parang doon na-unlock na, parang nagbukas na ng Pandora's box yung because of that episode. Parang okay, from 2 p.m. nakinig tuloy ako ng mga songs ng 2 p.m. na parang okay naman.
ano pala sila ni JYP, under pala sila ng agency ng JYP, ganon. Tapos ang gulo-gulo nila. Parang nanonood din ako ng mga ano nila, parang mga misadventures nila. So, ganon. Pero, hindi ako nag-stick masyado. I don't know why. Tapos parang sabi ko, ay, ito yung ano, si King Dalan ba yun? Basta yun. Tapos si Yuna, ganon. Mga boy band pala sila. Pero mas nag-stick sa akin, Super Junior. Weird. Very, very weird. Pero yun yung nag-stick sa akin, sa Super Junior. Parang mas natatawa ako sa kanila. Mas entertaining sila, yung mga kwento nila, bickering nila and everything. So, parang yun na, doon ako nag-start. Doon na talaga na pinapanood ko yung mga vlogs nila, individual vlogs, ganon. So, yun. Hanggang sa ngayon, ito na yung pinapakinggan kong song. Ang haba ng kwento, pero sorry. Yan.